Magandang araw! Ako si Rian Escat. At sa vlog na ito ay tatalakayin ko kung paano nakakatulong ang teknolohiya sa edukasyon, komunikasyon at pang-araw-araw na buhay ng isang mag-aaral. Pati na rin ang mga bentahe at disbentahe nito. Ito nga pala ang aking grade 10 quarter 4 AP project, vlog tungkol sa teknolohiya. Ano kaya ang teknolohiya? Tumutukoy sa mga kasangkapan, makinarya, sistema at kaalaman na nilikha ng tao upang mapadali ang gawain, lutasin ang problema at pagandahin ang pamumuhay. Ito rin ay mga bagay at paraan na tumutulong sa tao para mas mapadali ang buhay. Ito ang mga halimbawa tulad ng cellphone, computer o laptop, internet, online learning platforms at makabagong sasakyan. Ito ang mga apps na nakakatulong sa edukasyon. Una, Google Classroom. Ginagamit para sa pagpapasa ng activities, announcements, at lessons. Ang mga advantages nito ay madaling magpasa ng gawain, organize ang mga subjects, at madaling kausapin ang guro. Sa disadvantages naman ay kailangan ng internet at minsan delayed ang notifications. Google Docs. Ginagamit para sa paggawa ng reports at presentations. Ang advantages nito ay pwede mag-edit kahit saan, pwede mag-collaborate sa kaklase at auto-save. Disadvantages, limitado ang features kapag offline at umaasa sa internet. Canva, ginagamit para sa posters, presentations at projects. Advantages, madaling gamitin, maraming templates, nakaka-enhance ng creativity. Disadvantages, may bayad ang ibang designs, pwede ma-distract sa design kaysa sa content. Ang YouTube naman ay ginagamit para sa tutorials, lessons, at explanations. Advantages, maraming libreng lessons, mas madaling maintindihan ang topics, visual at engaging. Disadvantages, maraming distractions kagaya ng ads at ibang videos, at hindi lahat ng content ay accurate. Teknolohiya sa komunikasyon naman, Messenger, ginagamit para sa pakikipag-chat sa kaklase, guro, at pamilya. Advantages, mabilis ang komunikasyon, may group chat para sa klase at may voice at video call. Disadvantages, maraming distractions, minsan late o replies, at pwede magdulot ng misunderstanding. Email, ginagamit para sa formal na komunikasyon sa guro. Advantages, mas professional, may record na messages, at pwede magpadala ng files. Disadvantages, hindi agad nababasa at medyo mahirap para sa iba. Lipunan o pang-araw-araw na buhay ng isang mag-aaral. Cellphone ginagamit para sa alarm, reminders, notes at komunikasyon. Ang advantages nito ay nakakatulong sa time management, lahat nasa isang device at convenient sa araw-araw. Disadvantages ay madaling ma-addict, nakaka-distract sa pag-aaral at nakakapagod sa mata. Ang notes and calendar apps ay ginagamit para sa pagtatala ng gawain at schedule. Ang advantages nito ay mas organize ang daily task, hindi nakakalimot sa deadlines at madaling i-update. Disadvantages ay umaasa sa cellphone at kapag low battery, hindi magagamit. Para sa akin, mahalaga ang teknolohiya sa buhay ng isang mag-aaral dahil isa itong malaking tulong sa pag-aaral at komunikasyon. Ngunit mas magiging kapaki-pakinabang lamang ito kung gagamitin ng wasto, may disiplina at may limitasyon. Ang teknolohiya ay kasangkapan na sa atin kung paano natin ito gagamitin. Muli, ako si Rian Escat. Salamat sa panonood.